So shout out dyan sa mga kabayan natin na nandito ngayon sa US. Then sa mga kababayan natin na nasa Pinas na gustong nangangarap at gusto ring makapagtrabaho dito sa US. So ang daming kasing mga violent reaction sa mga ginagawa nating video. Although wala naman tayong mga binabanggit doon na kung ano-ano. Pero alam mo yun, parang sobrang big deal na binabanggit natin kung magkano nga ba yung salary dito, yung kitaan dito, alam mo yun. Um, Lagi nilang sinasabi, sama mo yung mga bayarin. So, gagawa tayo ng video regarding dyan. Kasi yung tinatopic pa lang natin yung mga sahuran dito. So, basahin lang natin yung comment ni Kabayan Rukan Wilmar. Yan o. So, yes, same here po. 12 hours sa akin, 10 days net. Neto na yan. So, eto, nilagay niya dito pati resibo. Screenshot ng kanyang salary sa loob ng parang cut off 15 days. So, yan. So, yes po, may mga bills, may mga bayarin pa, pero makasave naman din po. Yan. So, disclaimer lang po So, hindi lahat ng company nagpapa-OT sila. Kumbaga, hindi lahat ng company open OT. Yan, katulad ni Sir, sa kanya, siguro open OT sa kanila, kaya sumahod siya ng ganyang kalaki. Tingnan nyo po yung, niya, yung net. So, malinis na dyan is 3,200 something. So, 15 days lang yan. What if same pa dyan o mas malaki pa dyan yung sahurin niya next cut off? So, papalo siya ng mga 6,500 pataas. Yan. So, yan mayroon na dyang resibo. Baka mag-comment na naman kayo na hindi totoo. Yan. So, wala na tayong dyan. Wala na tayong laban dyan. Talagang nagbigay na siya ng resibo. So, disclaimer lang din ulit. Dito sa US, kapag nakakuha ka ng maganda-gandang trabaho, lagi kong sinasabi maganda-gandang company, lalo na kapag open OT, so swerte mo dyan, hindi mo na kailangan mag-double job. Kasi doon sa OT na yon, doon ka na hahataw. Kasi sabi ko sa inyo, ang sarap mag-overtime dito. Ang laki ng pasahod nila sa overtime. Sabihin na nating sobrang laki ng tax. Sige, legit. May kalakihan talaga yung tax, as in kakainin talaga yung sahod natin, yung overtime natin ng tax. Pero may tira at may tira pa rin. Hindi pwedeng mag-overtime tayo, magsasahod tayo, tapos buong in-overtime natin, buong sahod natin, ibabahid natin sa tax, yung tipong walang matitira sa atin. Hindi ganon. Malaki yung tax, pero mas malaki yung kain ng tax, sabihin na natin, pero may tira at may tira pa rin. So, kita nyo yan, tingnan nyo dyan. Yun nga, may kalakihan nga yung tax, pero nag-net pa rin siya ng 3,200 something sa loob ng 15 days. Yan. So, sa isang buwan, nasa 6,500 yan, mahigit, kung talagang hahatawan pa niya sa overtime. So, disclaimer lang po ulit, hindi lahat ng trabaho dito katulad ng trabaho ni Sir, katulad ng sa akin na may open OT. So, swerte kami sa mga company na ganon. Swerte tayo kapag merong napasukan natin ay open OT. Then, lagi kong sinasabi na kapag hindi naman open OT yung company mo, pwede naman tayo dyan mag-double job. So, kasi pagkakaalam ko, halos lahat ng Pinoy dito masisipag. Wala akong nakikitang Pinoy dito na talagang petiks-petiks. Hindi ko lang alam kasi yung mga kakilala ko dito, Pinoy, yung mga community namin, talagang mga masisipag yan. Talagang may mga double job yan, may mga side hustle yan. So, meron naman akong mga kakilala na iba na talagang fixed lang sila sa sahod, sa trabaho nila. Kasi sa trabaho nila, bawal sila kumuha ng, sa kontrata nila, bawal sila mag-overtime. Pero kahit hindi sila mag-overtime, sa sobrang laki ng sahod nila, talagang kaya nila, afford nila dito. So, yan. Siguro yung mga nagko-comment dito ng mga kabayan natin na galit, kaysa ganito, ganon, kulang pa yung pambayad ng tax. Siguro sila yung mga medyo nabaon na sa, alam mo yun, utang, kasi legit naman talaga dito. Halos lahat dito, puro credit card yung gamit. Kapag hindi mo talaga kaya i-handle yung paggamit ng credit card, kapag hindi mo siya binayaran on the spot, talagang lulubo at lulubo yan. Yung tipong parang tubo na lang yung babayaran mo hanggang sa patong-patong na. Kaya dapat talaga marunong ka dito humawak ng pera. Yung pagkagamit mo ng credit card ngayon, kinabukasan bayaran mo agad, or pagdating ng due date, or wala pang due date, or pagdating ng sahod mo, babayaran mo agad. So, disclaimer lang po ulit.
Iba-iba yung pasahod dito sa US. Then, iba-iba din yung company, yung rate na basic na papasukan natin dito din. Swerte natin kapag mapunta tayo sa company na pwede tayong mag-OT, overtime, open OT, katulad yan dito kay sir, basahin nyo yan. Kalain mo yon, 15 days na lang, malinis, kita niya is 3,200 plus. So, 1 month niya, papalo siya ng mga 6,000 mahigit. Malinis yun kasi dito, kita mo naman dyan, malinis na yan, less tax na yan. So yan yung isa sa mga resibo. Then, marami ding Pinoy na nagko-comment dun sa mga video natin na nagpapakita ng mga resibo nila, mga payslip nila, mga DTR nila. Kasi sa akin same lang din sa kanila eh. So ito yung basic ko. Ito yung overtime ko. So alam mo yun, 15 days pa lang na sahod mo dito. So pwede na yan yung pambayad mo sa mga sinasabi nilang bills dito sa bahay. So katulad ng yan kay sir. So $3,200 yan. So cut off na pa lang yan. So pwede na yan pambayad sa lahat. Pambayad na yan ng renta sa bahay, pambayad na yan ng kotse. So alam mo yun, hindi natin alam kung bakit galit na galit yung mga iba nating kabayan sa ginawa nating mga video. So unang video lang naman natin, nag-ano lang naman tayo ng first salary natin kasi natuwa tayo kasi nga tulad ng sabi nila, bagong salta, legit yan, bagong salta tayo dito. And then sobrang appreciate natin na nakatuntong tayo dito, butas ng karayom bago ka makarating dito, alam mo yun. So gagawa tayo ng another video regarding din sa mga bayarin dito sa US. So abangan nyo yun kasi talagang nakakawindang. So yun lang, shout out kabayan, Rukan Wilmar, sa resibo na ipinakita mo. Kinsenas niya lang, malinis, 3,200. So pambayad din sa bills. Then next cut off, yun na yung mga pangluho or what, pampadala sa Pinas, pang-invest, alam mo yun. So shout out dyan sa mga kabayan natin na nandito ngayon sa US and sa mga nasa Pinas. So yun.